Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. And today, and for our first episode, tuturuan ko po kayo kung paano mag-create ng simple website natin. So gagawa tayo ng series para, 'di ba? Ma-master natin yung pagko-code and pag-develop ng websites. Again, using HTML po natin. And of course, sa mga susunod nating mga sessions, iba't ibang technologies yung gagamitin natin para makapag-develop tayo ng mga web application natin na fully functional. Okay? And for our first session, ayan, kung makikita nyo po dito sa ating screen, meron na naka-open na application which is yung ating Visual Studio Code. Okay, ito yung gagamitin nating text editor or code editor para start tayo na mag-code ng HTML. But if you prefer to use other code editor natin like si Sublime Text or yung mga online editors natin, pwedeng-pwede naman po. Okay? And then apart from our application na Visual Studio Code, meron na rin po akong kinreate na folder dito. So, dito ko po ilalagay yung mga files na kailangan natin for our coding. Okay? So, and para hindi na po kayo mahirapan sa paghahanap ng application natin for VS Code, okay, ilalagay ko na lang po yung link natin sa description natin. Okay? So, for you to be able to integrate or import itong folder natin kay VS Code, sobrang simple lang po. I-click lang po natin itong folder natin. Okay? And then drag or hold and drag nyo lang po siya dito kay VS Code natin. Okay, then ayun, kung makikita nyo, properly imported na po yung ating folder dito kay VS Code po natin. Okay, so eto siya, yung episode 1 folder natin. And for you to be able to start coding, we need our file. Okay, specifically yung ating HTML file. Okay, so kung makikita nyo dito sa pangalan ng folder natin, ayan po siya. Okay, may makikita kayo dito, ayan, mga icons, okay, na pwede nating i-click. And may kanya-kanyang purpose po yan. Kung makikita nyo, itong first icon natin is for creating a new file inside our folder. And then, yung isa naman is to create a folder. Then, we also have the refresh. Kung sa tingin nyo na may parang nangyayari doon sa mga files natin, pwede nyo i-click tong refresh para, of course, ma-refresh yung lalagyan, okay, or yung mga folders natin. Okay, then we also have this collapse folder in Explorer natin. Okay? But for our next step or yung pinaka first action na gagawin natin is to click this new file icon. Okay? And then after nun, kung makikita nyo, kailangan natin lagyan ng pangalan yung ating file. Okay? So, let's have index na lang po. Okay, index.html. Well, of course, we're going to develop a web application. So, kailangan po ang file extension natin ay .html. Okay? Then, enter lang po natin yan. Kung makikita nyo, afterwards, mag-open po siya ng panibagong tab kay VS Code natin. Okay? After nun, guys, to start or to have our HTML structure. Ito guys, share ko lang kasi we are so lucky enough today, no? Kasi pinadali na ng mga technologies or applications na to, like for example, itong VS Code, ang pagko-code natin, okay, ng HTML file. Kasi noong unang araw, we have to literally, okay, code everything paisa-isa, okay? Pero ngayon, kailangan lang natin i-type yung ating exclamation point, okay? And then kung makikita nyo, ayan, may mga options tayo na pwedeng i-select dyan. Okay, so select natin tong una, click natin siya, and kung makikita nyo, automatically, yung kumpletong code natin ang lalabas dyan. Okay, ito na yung first step natin to have our application. Okay, so kung makikita nyo, kumpleto naman yung ating structure dyan. Ito na po kasi yung pinaka-HTML code natin, guys. Okay, so sa loob ng HTML code natin, kung makikita nyo lang, guys, ayan, ang daming less than sign, greater than sign dyan. Then may mga kulay blue na font color na mga text. Okay, meron ding orange, meron ding cyan or light blue. And then meron din namang white ang font color. Okay, so later on, i-explain natin kung ano yung
kwenta, okay, kung ano yung sense ng mga codes na nandito sa VS Code natin. Okay? So, let's start with our line number 1. Ito yung line number 1 natin, guys. Okay? Kung makikita nyo, dito sa ating text editor, meron tayong line number 1. Okay? Then, as for now, hanggang line 11 tayo. Okay? Dito sa first line natin, we have this doc type HTML. Ang ibig sabihin lang po niyan, ang file type na meron tayo for this file is HTML. Okay? Which is sinet natin kanina. Ayan siya, yung file extension natin, yung .html. Okay? And of course, we want to use our language na English. Okay lang naman guys kahit wala ito, but for our VS Code, kapag ginamit natin si exclamation point tab, yung shortcut key natin to autocomplete our HTML code, ayan, kasama na siya agad. Okay? And then after nung HTML natin, we also have the head. Okay, ito yung head tag natin. And kung mapapansin nyo guys, no, parang doble-doble yung code natin. Meron dito sa itaas na head, and then meron din dito sa bandang gitna ng head din naman. Okay, pero may kaibahan po yung dalawa na yan. Okay, itong una guys, ang tawag natin dyan ay yung ating opening tag. Okay, opening tag po ang tawag natin dyan. Etong pangalawa naman na nasa bandang ibaba ay closing tag natin or closing HTML tag natin yan. Okay? Ano ang distinguishment natin between an opening tag doon sa closing tag natin? Yung closing tag natin guys, kung mapapansin nyo, meron siyang forward slash, okay, before our HTML element na head. Okay? So, meron tayong opening and then closing tag natin. So, might as well check the HTML natin. Meron din siyang closing tag sa baba. And of course, same thing with our body. Okay, meron tayong opening and then meron din po tayong closing tag. Okay? And then kung papasok naman tayo, okay, dito sa head natin, meron tayong mga meta elements from our HTML. Before guys, wala tong mga to, but now, ayan na, nandiyan na sila because we are modernizing, of course. We need to cope up with the other technologies kung bakit dumadagdag din naman yung code natin for HTML. So itong first meta natin na HTML element, kung makikita nyo, meron siyang attribute. Again guys, attribute po ang tawag natin. Kapag nakakita kayo ng mga words or codes sa loob ng HTML element natin, ang tawag natin dyan ay attribute po. Okay, so meron tayong charset na attribute dito. So anong ginagawa ni charset? UTF-8 natin. So si UTF-8 natin guys, no, we are using this attribute for our web page, no, to integrate special symbols. Ano ba yung mga special symbols today? 'Di ba? Sa iba't ibang bansa, no, hindi naman lahat gumagamit ng English alphabet, no. Like for example, sa Japan, they have their own alphabets. Sa China, no, meron tayong Chinese characters. Okay? Back then, guys, no, yung mga web pages natin, hindi pa sila capable, okay, to accept these special characters. And I am pretty sure that some of you na naka-encounter na ng, like for example, you are trying to view a web page tapos meron kang nakitang text content doon na puro box lang siya, okay, or square. Okay, it is because merong special character doon na hindi compatible doon sa website natin, no? Ako naka-experience ako ng ganun, like for example, naka-Android ako and then merong naka-Apple na nag-send ng emoji sa akin. Okay? During the days kasi guys, no, siguro mga 5 to 8 years ago, may Android na ba nun? Basta nung unang panahon ng hindi pa masyadong uso yung mga Android phone. Okay, kapag may nagsasend ng emoji sa akin sa Messenger and yung gamit niyang phone ay iPhone, ang nare-receive ko po ay mga box lang or square characters lang. Okay, what's the reason kung bakit puro box or square lang yung nakikita ko? Is because, ayun nga, no, hindi pa capable si Android noon to accept such characters from iPhone. So,
Likewise with our web pages, no? Kaya kailangan po natin si charset attribute natin para ma-accept natin yung mga special characters, no? Hindi lang yung mga emojis, again, pati yung mga text, no, or alphabets ng ibang mga countries pa natin. Okay? And then next natin, we have this meta. Ang dami niyang attribute, guys, no? Merong name, content, okay? Pero to explain it shortly, okay, ang ginagawa po nitong pangalawang meta tag natin is para maging compatible po yung design ng ating web page sa iba't ibang mga devices. Okay? So like for example, magki-create ako ng web page, and yung mga web page natin kasi usually, 'di ba, ino-open natin 'yan sa mga computers. Okay? And then gagamit tayo ng browser natin. But again, because of technology, okay, yung mga phones natin may kanya-kanya na rin mga browsers 'yan. Okay, dahil nga smartphone na tayo. So, eto yung naging way ng mga developers ni HTML para makita rin natin, okay, or for us to be able to see, okay, kung ano rin yung kayang gawin ng mga web pages natin sa computer, sa mga smartphones natin. Okay, para maging compatible siya again sa iba't ibang devices, especially doon sa size ng screen, 'di ba? Kasi yung mga phones natin, ang liit lang ng screen ng mga iPad natin, sakto lang yung lapad ng screen. And then of course, we also have the televisions ngayon na smart TVs natin, sobrang laki ng screen. So, eto yung way natin para maging compatible lahat ng mga elements natin, yung mga image, okay, yung mga buttons sa webpage natin sa iba't ibang devices po. Okay? And then kung makikita nyo, after that meta tag, we have the title. Okay? And then by default, meron tayong document dyan, guys. And pwede nating i-edit yan. Like for example, ilalagay ko dito sa title tag natin ng episode 1. Okay? So, ano naman ang ginagawa ni title tag po natin? So, as you can see, we have our opening and closing tag for title. Okay? So, si title natin, guys, ayan po yung nakikita natin doon sa tab. Okay? Diba kapag nagpunta tayo sa Google, and then kung titignan mo yung tab doon sa browser natin, 'di ba, meron tayong makikitang pangalan ng website, which is Google din. So, dahil po 'yun sa title tag natin, kaya napapalitan po natin yung pangalan ng mga tabs natin. So, let's check ngayon yung output natin. Okay, kung makikita natin si episode 1 content natin doon sa tab ng web page natin. But before that, of course, don't forget to save, okay, yung ating file or yung project natin. Okay, so para ma-open nyo naman po yung ating current project, pwede nyo pong puntahan yung pinaka-root folder natin, and then open nyo lang siya using your browser. But for me, by default, ma-open siya using Microsoft Edge. But you can choose, okay, other browsers if you want to. So, right-click nyo lang yan, then open with, so ayan, you may select different browsers po. Okay? And may shortcut key tayo actually, guys, para hindi nyo nakalkalin yung mga folders ninyo. Punta lang kayo dito sa index.html natin, then just hit F5 sa keyboard natin. Okay, and then kung makikita nyo, may parang lumabas na menu, okay, na or option dito. Sabi niya, select debugger. So, I have to select which browser I want to open my project. Okay? So, click ko na lang tong si Chrome. So, syempre, after clicking Chrome, ma-open na po yung project natin. So, as you can see, as of now, wala pang laman yung ating webpage since hindi pa naman talaga tayo nag-start to design our webpage. Ang inedit pa lang natin, guys, again, remember, itong ating title tags po. Okay? And ang nilagay natin sa ating title is episode 1. Okay? Kung matatandaan nyo, ang sabi ko sa inyo, makikita po natin yung output natin doon sa tab natin. So, kung makikita nyo po dito sa bandang itaas, ayan, we have episode 1. So, again, kung anong ilalagay natin in between nung title po natin, lalabas siya doon sa tab name natin. So, like for example, hello. Okay, kapag sinave natin yan, check natin yung ating browser. Refresh lang po natin yung ating browser. So, ayun na yung hello natin. Okay? Next po, ayan. Dito sa body natin, guys, ayan, dyan na tayo makakapaglagay ng elements na makikita natin sa browser natin. And again po, si body natin, meron siyang opening and closing
tag natin. Okay? So, before ending this video, syempre para ma-appreciate naman natin si HTML natin, maglagay po tayo ng content sa loob ng body tags natin. Okay? So guys, please try this first HTML tag na gagamitin po natin. Pero para hindi po kayo malito, no? Kung nakalabas po itong debug console na window sa inyo, pwede nyo naman i-minimize yan. Okay? So, pakitype po guys, no, on your end yung ating H1. Okay, H1 tayo. Then, just simply click tab. Okay, para mag-auto-complete yung ating code. So, as you can see, we have opening and closing tag for our H1. So, H1 natin guys stands for, maglalagay po ako ng comment. You can just click Ctrl / sa inyong keyboard para makapag-add po tayo ng comment. So, H1 is for heading. Okay, or headings natin. Okay, so tignan natin kung anong itsura ng headings po natin. So, save muna natin yung ating file again. And you might be probably wondering kung anong ginagawa ng comment natin. No? Guys, for guide lang yan. So, it will not affect our code. So, again, guide lang yan, comment lang yan. Kahit gaano pa kahaba yung comment natin, hindi niyan maapektuhan yung code sa loob ng HTML natin. Okay? So, H1 is for heading. Then, maglagay po tayo ng content dito na like, hello, this is a sample heading. Okay? So, hello, this is a sample heading natin. So, save lang natin yan, guys. Okay? Then, balik lang tayo dito sa ating browser kung saan naka-open yung current project natin. So, kapag re-refresh natin yan, guys, refresh, and then, ay na. Okay? Makikita nyo na po yung ating heading. Okay? Kung makikita nyo or kung ma-observe ninyo, yung heading natin guys ay parang naka-bold na text and medyo malaki yung font size natin actually. Okay? Wag lang kayong magtataka no kung bakit lumalaki yung aking hello, this is a sample heading because I am just zooming our screen para mas readable po sa end natin. Okay? So, I think yun muna po sa first episode natin and I shall see you again sa episode 2 natin para sa continuation ng explanation natin kasi medyo umahaba na tong ating video, guys, no? And hopefully yung second episode natin mas magawa ko siya or magawan ko ng paraan para umikli siya. Okay? And sorry guys, no, medyo mahaba lang tong episode 1 natin because I have to explain yung iba't ibang parts ng HTML natin. Kasi guys, ang hirap mag-jump in doon sa, or mag-shortcut agad, okay, doon sa pagde-design ng ating webpage na wala tayong background doon sa ginagamit nating code. Okay? So, again guys, thank you so much for watching my first episode and please subscribe and like our video. And if you want to learn something or anything about that development, mag-leave lang po kayo ng comment sa baba. So, ayun lang po guys. Thank you so much again for watching our first episode.